naninira ng continuity. Hello Captain fans! Ito na nga main items natin mga kasombrers. Itong post nga ni Sir Alden, no? Na hello, love, goodbye days pa. Tapos itong update sa kanyang bahay. Tapos si Ma'am Catherine may pinost din, no? Salamat sa kanyang mga endorsements mga kasombrers. So, pinakauna na nga rito ito. Ito nagsishave siya mga kasambreros. Kasi kahapon, parang July 31, niya ito na, na-post, no? July 31, 2024. Tapos, yung parang may kumukulit sa kanya dito. Tapos, ayan na yung tattoo niya. Yung parang hinuhulma pa yung tattoo niya sa kanyang kaliwang kamay or kaliwang braso, mga kasambreros. So, ito yung patunay na, tawag dito, HLG days pa ito mga kasombrero. So parang pinost niya, sabi ito sobrang kulit ng kanyang caption mga kasombrero. Sabi niya pinost niya kasi ito saktong throwback lang kasi ang aga-aga, apaka matampuhin naman yan. sabi kasi nga lang puro react na lang talaga. Kasi pero hindi ko kasi alam kung sino nagtampo dito, yung babae sino kasi wala hindi ko alam kung sinong nagsasalita dito sa video mga kasambreros, pero malamang sa malamang ay kakilala niya. So, pero nagulat ako kasi hello, love, goodbye days pa ito. Yung kasi yung shooting nila nag-start ng July 31 talaga yon, no? Kasi ang file ko dito is August 1, 2024. So malamang sa malamang ito nga yun. So tama, ito yung nasa file ko mga kasambreros. So it's either na miss niya si Mrs. Fulkerson si Mrs. Fulkerson, or alam nyo na mga kasambreros, sobrang kulit mga kasambreros. Nag-shave siya dito, no? Si Ethan mga kasambreros. And then ito, of course, no, nag-share ng update sa kanyang Instagram story si Sir Alden mga kasambreros. So ito yung sasabi natin na hindi, kumbaga pa kasi yung napapabalita din kay Nanay Christy for me na binabash daw yung designer, no, Sir Pat mga kasambreros. Hindi po, kasi siya mismo di ba? Si Sir Alden mismo nagpo-post nga sa kanyang Instagram story mga kasambreros So hindi ibig sabihin hindi siya galit, no? Sir Alden. Sabi niya dito, Thursday with Alden, no? Productive day with my super love client and a super friend. Sir Alden mga kasambreros. And thank you for squeezing your busy schedule talaga for our showroom tours, for your home, no? Sipag, no? Lots of love, Pat, no? Tapos so yung bathtub pala na part ng ating kagabi, so yun pala yun, no? Yung kanyang magiging yung part ng kanyang bahay mga kasambreros. Grabe, no? Parang first class hotel parang 5-star hotel ang datingan ni Pops Alden mga kasi syempre, no? Bilyonaryo ito no? Kung kaya hindi nakapagtataka mga kasambreros na ang bahay niya ayan, no? Pang 5-star hotel mga kasambreros ang datingan. So kung meron pang 6-star hotel, so pwede mga kasambreros kasi nga sa sobrang ganda. So napansin din ng mga tao dito, sabi ng isa nag-post dito, hindi ko gusto ang violet, hindi ko gusto ang ube, pero gusto ko na ng ube, sabing gano'n. Kasi nga kulay violet yung dito yung damit ni Sir Alden dito mga customers. Parang violet siya na may pagka-maroon na sinuot nila dati sa Hello Love Again Days nga mga customers sa Dubai. So at saka maraming instances, no, na kulay maroon, parang dark maroon or dark violet mga kasambreros ang kanilang suot mga kasambreros. So ayun po. And then ito, nag-Instagram story din siya, no, si Sir Alden ng yung 8th Edis Choice Awards nga mga kasambreros. So parang behind the scene ito, pero pinost niya dito yung kuha ng Precision Digital. So yung Precision Digital, parang ito yung nag-cover, no, ng 8th Edis Choice Awards sa mga kasambreros. Sorry po sa background. Tapos yun nga po tao dito. So ito yung mga behind the scenes, no. So baka kunin niya itong parang maging part ng kanyang part ng kanyang mga projects mga kasambreros itong Precision Digital. Tapos Ma'am Catherine, nag-post siya, no, ng kanyang mga Conzays photos mga kasambreros. Thank you. At may post si Box Office Queen.
Sabi niya dito sa kanyang post mga kasambreros ay self-care on the go. Yes, please. My all-time fave multivitamins plus minerals Conzace now comes in a bottle. So, yun po mga kasambreros kanyang caption sa kanyang post kagabi, no? Tapos meron siya dito yung hawak-hawak niya yung Conzace nga mga kasambreros. So yung ibang pictures dito sa sa time pa ng Pilipinas Got Talent Days. Tapos yung isa dito ay parang basta nasa shoot siya mga kasambreros. So yun po, and then yung isa ay nasa yung kulay green nga no na kanyang favorite color mga kasambreros. And then ito, so nag-food trip si Sir Alden kagabi, no? Nag-post siya sa kanyang Instagram account or Instagram story. Sobrang kulit, no? Parang isa dito, parang avocado yata ito. Tapos yung iba ay may pipino. Tapos yung iba ay may kamatis pa siya, oh. Tapos parang, basta siguro, syempre, no, masarap ito mga kasambreros. So food trip ang yung phenomenal box office king. Kagabi mga kasambreros kagaya ng kanyang post. And then nag-post din siya no ng Oxycure. So nakita natin ang pattern. Busy silang dalawa, no, si Mr. and Mrs. Fulkerson ay busy sa endorsements mga kasambreros. So we know the pattern, no. They're very safe and they're very secure. Parang you trust your partner, your soon to be partner, kung kaya kahit i-declare mo single ka, kung meron kayong private or secret na agreement ay kung mapatiwala ka mga kasambreros. So the more na si Sir Alden ay kung pa nakita na sobrang busy sa trabaho and so on, so the more na nagtatrust si Ma'am Catherine mga kasambreros. So ganun ang labanan dito mga kasambreros. So si Sir Alden, ito na so nag-post nga siya ng Oxycure niya, pink peso sale sa Asian skincare best sellers mga kasambreros. Watson tapos Oxycure. So ano pala to, no? Parang pink peso sale mga, parang may sale sila, no, na promo mga kasambreros. Sobrang cute at sobrang sobrang kulit lang mga kasambreros. And then ito, of course, no, prayer item ni Sir Alden na sobrang gustong-gusto kong basahin. Sabi nito, Dear God, when I'm down and struggling to feel blessed, thank you for the encouragement of your word. Remind me of Psalm 42:11. Why my soul are you downcast? So why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Grabe. Help me to hold on to this truth, to lift up my eyes from my circumstances and place my hope firmly in you. Renew my spirit, restore my joy, and fill me with your peace, knowing you are always with me. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Paps Alden. So, nakaka-refresh talaga ang mga verses, no, ni Sir Alden, mga kasambreros. So, actually, yan lamang sa ating Kathleen items, no? Pero abang-abang pa tayo mga kasambreros, ha? Ngayon po ay August na mga kasambreros. August 1, 2025. Friday na po mga kasambreros. Isang buwan na lang or baka ilang weeks na lang mga kasambreros ay magpaparinig na talaga at marinig na yung Whenever I See Girls and Boys. Ang daming katuwaan sa TikTok eh. Hindi mo July pa lang magpaparamdam na siya Sir Jose Marichan mga kasambreros. Alright, sila po sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Palihim Dapat. Matthew 6 verse 1. Take heed, we listen, that we do not do our charitable deeds before men to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven. Ito po mga kasambreros ay nagre-represent at saka pinipresent at saka naging straightforward, no, si Jesus Christ dito about sa basic warning na inuulit niya mga kasambreros sa napakaraming examples at scenarios na ang atin pong dapat na ginagawa na kabutihan at saka charitable, yung tulong mga kasambreros na ginagawa natin, especially sa mga strangers or sa mga needy mga kasambreros at nangangailangan ay huwag nating ipanganandakan, huwag nating i-public display mga kasambreros. Maliban naman siguro kapag mga public servants talaga kasi pera ng bayan yon, so there is that transparency, no? Law of transparency mga kasambreros, because people have the right na malaman kung nasaan napupunta ang taxes and so on. Pero dito,
talking about individually, no, bilang mga anak ng Diyos, mga kasembreros, bilang mga kabilang, no, sa kingdom ng Panginoon, tayo po ay nire-remind ni Lord Jesus Christ sa Matthew 6:1 tungkol sa kahalagahan ng intentions ng ating actions, especially yung pagtulong, mga kasembreros. Kindness, no, charity, philanthropism, yung mga tulong natin, etc., etc. So essentially, Jesus teaches us that our good deeds should not be done merely to gain admiration or praise from others. Instead, they should be motivated purely by a desire to help others and to honor God. So talagang yung motivation natin talaga, or yung root cause, yung intention ng ating puso, ng ating actions, mga customer, especially yung pagtulong, ay yung mag-glorify ba ang Diyos natin sa langit. And of course, no, talagang pure dapat, dalisay, kumbaga pa tunay, at saka walang halong evil intentions or selfish motives, mga kasembreros, ang ating gagawin na pagtulong sa iba. The language used suggests that if we perform our charitable acts just for show, no, baka pakitang tao, no, people pleasing, mga kasembreros, ang ating ginagawa. Nasabi kasi ito ni Jesus Christ kasi ang time na yan ay parang nasa public, tapos sa mga tao parang nagiging hypocrite, no, yun ang kanyang term, sorry po sa word. Hypocrite, mga kasembreros, yung term niya dyan sa mga taong nagpapakitang tao para lang purihin ng mga tao din, mga kasembreros. So natanggap na daw nila yung kanilang reward, mga kasembreros, sa mga tao. So wala na silang mamanahing reward or gantimpala mula sa langit. Parang ano lang yan parang kunwari nag-utang, mapaungutang ako, tapos binayaran na pala ni mama. So hindi ko nababayaran yung utang ko na yun kasi nabayaran na ni mama. So parang ganun, mga kasembreros, kasi nakuha na ng mga tao nung tumutulong na yun na may selfish intention, hindi pure ang kanilang motive, mga kasembreros, ay hindi na sila gagantimpalaan ng Panginoon. Kasi nga natanggap na nila ang mga papuri, ang mga appreciations ng maraming tao. So, nagsasuggest ito, mga kasembreros, na if we get the reward from people, we will no longer be rewarded by our God in heaven. This implies that the audience for our good deeds should be God Himself rather than the people around us. Kasi minsan hindi rin naiiwasan, no? Kasi ang mundo natin ay punong-puno ng marites, no? Punong-puno ng sorry po sa term, ng mga chismosa. So kung anong ginagawa mo ay binabantayan nila. So especially kapag hindi ka tulad ni Ma'am Catherine, no? Alam kong tumulong siya sa mga nasalanta ng bagyo, pero hindi na niya pinopost or hindi na niya isinasa publiko, mga kasembreros. So ayan po, no. At first glance, this may seem like an admonition against public displays of generosity, but the message is deeper than that. It's less about where we give and more about the heart behind the giving. So hindi lang dahil galit, no, si Jesus Christ about sa mga public displays ng generosity, kasi tulad Sir Aldin, na talagang maraming tao sa generation at sa technology natin ngayon, camera dito, camera doon, halos lahat na ng tao ay nagiging vlogger at nagiging cameraman, women, mga kasembreros, ay hindi na maiwasan talaga na itatago yung mga pagtulong. Pero yung intention mo ba, na yung puso mo, kung mas malalim ang gustong ipabot ni Jesus Christ dito sa atin, na it's not just about the public display itself, okay? It's the heart, no? Yung intention natin at yung ating, yung laman ng ating puso at isipan, na gagawin mo to because you wanted to glorify God rather than yourself, not to be praised and appreciated by people. Yes, of course, hindi may iwasan yon. Pero yung intention mo ba ay ganun lang? Ang intention mo ba ay para lang mapapurihan ka ng tao and so on? So doon na nagkakatalo, mga kasmas. God sees our intentions and that's what truly matters. So yun talaga yung nagmamatter, no? This verse lays the groundwork for a teachable moment where our motivations in giving can reflect our closeness to God. If we make giving a performance, okay, pakitang tao na lang, no, perform na lang, we may lose sight of the humble heart that God desires. So kapag tayo po ay nagbibigay with all humility, with all gentleness, with all that kindness and generosity na genuine, hindi lang dahil may gusto kang makuha sa tao or makuha sa public, mga kasembreros. Ito actually parang
talagang ano ito sa mga public servants, no? Kasi kapag kasi nga nasa public display sila, taong bayan ang nagpapasahod. So kapag mali at saka hindi tama ang kailang ginagawa, parang people have the right to to voice out, and of course, no, kapag ang intentions talaga ng mga public servants natin dapat tama. In the context of the Sermon on the Mount, Matthew 6:1 reminds us the importance of authenticity in our faith and the acts of kindness we show to others. So si Lord Jesus Christ dito ay ino-urge tayo mga kasembreros na huwag tayong pakitang tao na kunwari no, sa isang kumpanya, talagang pakitang tao lang kasi nandyan si boss, pag wala na ay atas mo yung gawain sa iba tapos ikaw hayahay. Looking at our lives, we should always ask ourselves if we are giving out of true compassion or if we seek affirmation or applause. So ganun siya na talagang totoo yung pagtulong mo mga kasers. Hindi masama na nalaman ng iba dahil nga sa takbo ng technology ngayon, pero kasalanan mo yan kapag ginawa mo ito kasi sa mismo sa puso mo gusto mo lang na kailangan makita nila na tumutulong ako, kailangan makita nila na generous ako, kailangan makita nila na kind ako. And typical example or quintessential at saka exceptional na example dito talaga si Sir Alden mga kasembreros, no? As much as possible, he doesn't want to publicize yung kanyang pagtulong talaga. Kung todo sikreto siya sa mga ganyang mga bagay mga kasembreros. If we are acting to draw attention, we've lost the essence of what it means to give according to God's will. So hindi na siya kapag driven talaga ng negative at saka wrong intention talaga mga kasembreros. Parang isang malinis na tubig sa isang baso. Kapag hinaluan mo ng konting dumi, nagiging madumi na lahat, no? Kaya parang damay-damay na. So ang puso na hindi pure, hindi dalisay at hindi tama, hindi authentic ang kanyang intention sa pagtulong at pagiging giver mga kasembreros, ayan nahaluan na ng maling motibo lahat mga kasembreros. So kahit na tama pa yung pagbigay mo, kung mali naman yung intention, mali pa rin. So 1 million times -1 is equals to -1 million mga kasembreros. So parang ganun lang yan, no? As we reflect on Matthew 6:1, it is essential to consider our personal lives in light of this teaching and how we can better practice our acts righteousness with sincerity. So ganun mga kailangan sincere tayo, wag lang tayong pakitang tao. And yung nabanggit nga ni Sir Alden na parang may mga nag-motivate sa kanya tumakbo sa politika. So sa ngayon, it's not his option, no? Talagang para sa kanya, mas marami siyang matutulungan, mas marami siyang masusupport mga kasembreros outside the governance or outside the jurisdiction or boundary of government mga kasembreros or sa politika. Kasi free siya, no? Malaya siyang tumulong kahit na kanino kasi walang halong politika. Kasi pag politician ka, talagang halos lahat ng galaw mo ay dapat may public trust, may public public talaga yung motive mo na matulungan mga customers. It's not your own personal gain. So kapag tinulungan mo si ganito tapos hindi mo tinulungan sa ganyan, isang sakop lang, so magkakaroon talaga ng discouragements ang iba mga customers. So parang gano'n, no? As simple as that. Alright? So dapat palihim, no? Talagang although mahirap ito, challenging na maging malihim mga customers when it comes to giving, when it comes to helping mga kasembreros, pero ang intention at ang motive ng ating puso dapat ay driven by authenticity, humbleness, and sincere generosity and kindness mga kasembreros as it pleases God. Alright, so naman po sa ating Word of God, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, sincerity, and authenticity, mga kasembreros, generosity, and kindness that please God. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.